Sa videong ito pag-uusapan natin ang teorya nga patungkol nga sa sinasabing si Imo nga daw ang tunay na manipulator ng devil fruits. Sa loob ng mahigit 2 dekada, in-explore natin ang mundo ng mga devil fruits. Kapag kumain ka nito, magkakaroon ka ng extraordinary power pero mawawala ang kakayahan mo sa paglangoy. Simple lang ang rule, pero papaano kung mali lahat ng akala natin? Paano kung ang devil fruits ay hindi simpleng bunga ng dagat, kundi isang sistema na mayroon ngang pagmamanipula? At paano kung ang taong yun ay hindi user, kundi mismong tagapamahala ng lahat ng devil fruits? So guys, ito ang teorya. Si Imo Sama ang tunay na manipulator nga ng kapangyarihan ng mundo. So this is the mystery of the devil fruit, guys. Sa Egghead Island, inilabas ni Vegapunk ang katotohanan. Ang devil fruits ay produkto ng imahinasyon at kagustuhan ng tao. Kung may nangarap kang lumipad, lumabas ang Tori-Tori no Mi. Kung may nangarap nga maging kidlat, lumabas ang Goro-Goro no Mi. Pero ito nga guys, hindi ba't may malalaking butas pa rin dito? Paanong eksaktong lumitaw ang mga devil fruits sa iba't ibang panig ng mundo? Bakit iisa lang ang existence ng bawat fruit? At bakit kapag namatay ang user, agad-agad nga itong lumilipat ang essence nito sa ibang bunga? Hindi ba't sobrang perpekto ng system? Walang delay, walang sablay, walang may server na nag-o-oversee nga sa lahat. At dito pumasok ang teorya nga na si Imo ang central controller dito. Isang nilalang na matagal nang nakaupo sa trono ng mundo at siya ang tunay na gumagalaw sa likod ng mekanismo ng mga devil fruit. When it comes to the Gorisei and their mythical zone, nakita na natin sa Egghead, ang 5 matatandang akala natin ay simpleng konsehal ng mundo pero hindi. Sa likod ng kanilang dignified na anyo, sila ay mga halimaw, mga nilalang na may transformation na hindi simpleng zone kundi mythical creature. Si Saturn halatang halimaw na may mala-demonyong katawan, parang kombinasyon ng Japanese yokai at ancient beast. Ang iba naman mukhang mga demonyo sa Biblia. May sungay, may mala-monster na katawan, at kung titignan mo, bawat isa ay halos representative ng primal fear ng sangkatauhan, dilim, demonyo at halimaw. Pero teka, paano nangyari ito? Hindi ba't sobrang rare ng mythical zones? Sabi nga ni Kaido, halos pinakamalapit ito sa pagiging impossible na fruit. Ngayon isipin mo ha, sa milyon-milyong ang tao sa mundo, paanong nagkataon na lahat ng pinakamalalakas na zone ay napunta sa iisang grupo lang, ang Gorisei? Coincidence ba? Hindi. Dito na nga papasok ang teorya na si Imo ang tunay na pumipili para sa kanila. Kung siya ang manipulator ng devil fruit, natural lang na ang kanyang mga tagapagtanggol, ang Gorisei, ang makakatanggap ng pinakamalakas na prutas. Hindi ito swerte, hindi ito tsamba, ito ay kontroladong distribution at ito pa ang malupit. Kung kaya niyang i-manipulate ang mismong cycle ng devil fruits, ibig sabihin hindi rin nawawala ang powers ng Gorisei kahit sila ay immortal o mahaba ang buhay. Kung tutuusin, baka hindi sila user sa tulad ng iba, baka sila ay permanently bound sa mga fruits na ito dahil kay Imo mismo. Isipin mo, hindi sila nakukonsidera bilang normal user kundi bilang mga vessel na direkta nga niyang kinokontrol. Kaya nga imposibleng matalo sila ng karaniwang pirata. Hindi sila basta tao na kumain ng fruit, sila ay mismong embodiment nga ng control ni Imo. So ito naman, puntahan naman natin ang pinakamalaking rebelde laban kay Imo, ang Gomu Gomu no Mi, na ang totoo pala ay ang Hito Hito no Mi model Nika. Sa canon fact, 800 years nang hinahanap ng world government ang fruit na ito. Ayon kay Husho, ilang beses na nga nila itong sinubukang hawakan pero lagi itong nakakatakas at mismong CP9 agents na ang nadurog dahil nga sa failure na ito. Pero bakit? Kung si Imo ay ang manipulator ng lahat ng devil fruits, bakit hindi niya makontrol ang Nika? Dahil ang Nika fruit ay may sariling will. Hindi ito ordinaryong fruit na galing lang sa imahinasyon ng tao. Ito ay divine fruit, embodiment ng kalayaan. Isipin mo ha, lahat ng fruit sinusunod ang cycle, pero ang Nika tinanggihan ang kontrol. Kaya kahit ilang siglo, hindi siya tuluyang nahuhuli ng world government. At bakit si Luffy ang nabiling maging vessel ng fruit na ito? Dahil siya ay may will of D.
Isang pangalan na tuwing lumalabas sa kasaysayan, nagiging natural na kaaway ng gods of the world. Kaya guys, hindi coincidence na si Luffy ang may hawak ng fruit na hindi kayang kontrolin ni Imo. Ito ang pinakamalaking threat sa kanyang rule. Isang prutas na naglalaman ng kalayaan na hindi nga mapipigilan. Ngayon, balikan natin ang Empty Throne. Isang napakalaking simbolo sa mundo ng One Piece. Sa harap ng libu-libong tao, ipinakita nila ito bilang tanda ng equality. Walang hari, walang supreme ruler, pero alam natin ang totoo, may nakaupo doon at ito ay si Imo. At ano ang ibig sabihin nito? Na siya ay isang ruler na hindi nakikita, isang anino na hindi kinikilala ng kasaysayan. Ngayon, ihalin tulad natin ito sa Devil Fruits. Ang mga tao, ang tingin nila random lang ang existence ng fruit. Ang mga user akala nila hawak nila ang kapangyarihan nila. Pero sa likod nito, may nakaupo sa trono ang manipulator. Hindi siya player ng game, siya ang mismong game master. Kaya nga hindi siya nakatali sa rules, hindi siya kinakain ng dagat, hindi siya namamatay kapag dalawang fruit ang pinilit nga niyang hawakan. Dahil sa siya ang nagtakda ng rules. At kung may gumawa ng rules, siya rin ang pwedeng ang bumali nito. Balikan natin ang Void Century 800 years ago. May ancient kingdom na may advanced na teknolohiya at ayon kay Clover, sila ay nagtataglay nga ng kakaibang kasaysayan na gusto ngang itago ng mundo. At sino ang nanalo? Ang 20 nations. At pagkatapos nun, nagkaroon nga ng world government. Pero hindi ba kayo nagtataka? Bakit pagkatapos na wala ang ancient kingdom, biglang kumalat ang devil fruit? Ito ang teorya. Ang devil fruit ay hindi natural na bahagi ng mundo. Ito ay naging resulta ng digmaan at pagkatapos ng pagkatalo ng ancient kingdom, si Imo ang nangangkin nga ng mga ito. Isipin nyo guys ang ancient kingdom marahil ang tunay na pinagmulan ng powers. Pero nang matalo sila, inagaw ni Imo ang mekanismo at ginawa itong curse. Binigyan niya ng kapangyarihan ang kasangkatauhan pero may kapalit. Kapag kumain ka ng fruit, mawawala ang kakayahan mong lumangoy. Ang mismong dagat ang kalaban mo. Isang eternal curse na nilagay niya para siguraduhin na walang sino man ang magiging ganap na malaya. Ito ang mas malupit. Kaya tinawag itong devil fruit dahil para sa mga nanalo ng digmaan, ito ang simbolo ng kasalanan, kapangyarihan na may sumpa. At sino ba ang nagpataw ng sumpa? Si Imo, the true manipulator of the devil fruits. Pero kung sakaling tama ang teorya na ito, sobrang delikado ng laban ni Luffy dahil ang kalaban niya hindi lang isang tao kundi mismong sistema na bumabalot sa buong mundo. Ano ang maaaring gawin ni Imo laban kay Luffy? Pwedeng i-off ang kapangyarihan ng Nika at iwan siyang powerless. Pwedeng i-reset ang fruit essence at ipasa ito sa ibang tao. At worst, baka kayang i-corrupt ang mismong fruit at gawing weapon ang control nga laban nga kay Luffy. Pero may pag-asa kung si Imo ang representasyon ng control, si Luffy naman ang representasyon ng kalayaan. At sa bawat laban niya, kay Enel, kay Doflamingo, kay Kaido, lagi niyang pinapatunayan na walang chain, walang manipulator, walang tyrant na kaya ngang pumatay sa Wheel of Freedom. Ito ang ultimate clash ng One Piece. Control versus freedom, Imo versus Luffy, ang manipulator laban sa liberator. So guys, isipin nyong mabuti Kung si Imo ay manipulator ng lahat ng devil fruit, ibig sabihin lahat ng laban na naganap sa loob ng 800 years, hawak niya sa kamay niya. Siya ang naglagay ng curse, siya ang nagdistribute ng power at siya rin ang nagtakda ng balance. Pero hindi siya ang may hawak ng lahat. Dahil may isang prutas na lumalaban sa kanyang kontrol, ang Nika fruit. At ito ay nasa kamay ngayon ng isang tao na may pangalan na D. So guys, handa na kaya ang mundo sa digmaan ng kontrol at kalayaan? At handa na ba si Luffy sa huling pagsubok laban nga sa tunay na hari ng mundo? So yan nga guys, ang teorya nga patungkol nga sa sinasabing si Imo nga ang tunay na manipulator nga ng mga devil fruit. Pero kung kayo ang tatanungin guys, naniniwala ba kayo na si Imo ay manipulator ng lahat ng devil fruits? At kung totoo ito, paano kaya tatalunin ni Luffy ang isang kalaban na kaya ngang kontrolin ang mismong sistema ng kapangyarihan? I-comment nyo lang guys ang inyong kasagutan sa ating comment box. At dito na nga nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!